isang panibago na namang biyahe ang gagawin natin ngayon. Pupunta tayo sa bayan para bumili ng papaya at ibablog na rin natin yung simbahan doon. Kasama ko si Cardo sa kanya ginamotor. Naka-ready na. Cars, ready na? Okay, let's go! Sakay sa motor, simula ng adventure. Gal-adventures ni James, bawat biyahe ay pure pleasure. Pasyalan, simbahan, lumang lugar at kabuntukan. Petroglyphs, Fort Santiago, bawat hakbang may kaalaman. Kwento sa paglalakbay, bawat twist ng daan. Sa motor, damang-damang bawat... Isang magandang umaga guys, andito tayo ngayon sa TV sa bayan ng Albay. Ngayon sa likuran ko ang simbahan ng St. Lawrence de Paris. Ayan siya, makasaysayan. Isa ito sa kakaibang simbahan, kaya titingnan natin pinakaloob niya. Tara. Ang historical value ng St. Lawrence de Martyr Parish Church ay hindi lang nakabase sa ganda nito, hindi sa kwento ng pagbangon at identidad ng mga tiwinhon. Ang simbahang ito ay tinayo noong 1829 at tatapos ng 1863 bilang tugon sa mga sakuna. Ang rila simbahan ng ruins ay madalas salakayin ng mga Moro pirates at sirain ng mga bahay. Ang paglipat ng kasalukuyang lokasyon nito sa Tibib ay patunay na mga taga-Tiwi ay hindi sumusuko. Gumagawa sila ng parang para protektahan ang kanilang pananampalataya. Noong 2019, idiniklara ito ng National Museum bilang important cultural property. Namumukod tangi ang arkitektura nito dahil sa belfry na nasa itaas mismo ng pediment, ang tatsulok na bahagi ng fasad, estilong tinatawag ng Partido Barok. Ito rin ang tanging simbahan sa Albay na may kakaibang carving fasad. Bukod kay St. Lawrence, dito rin matatagpuan ang replika ng Our Lady of Salvacion, Nuestra Señora de Salvacion, na may mahalagang papel sa kasaysayan ng relihiyoso ng Tibet at ng Horoan. Si Father de Brosas, ang Prasiskanong misyonaryong ito, ang kinikilalang nagtatag ng parokya noong 1776. At si Bishop Teotimo Pasis, ang dating obispo ng Legazpi, ang may malaking papel sa pagpapalago ng debosyon sa relihiyon. Ang kanyang rebulto ay makikita sa unahan o sa harapan ng simbahan. Noong Disyembre 8, 1975, opisyal niyang diniklara ang Our Lady of Salvation bilang Heavenly Patroness of Albay at ng Diocese of Legazpi. After kukunan ng video, nag-ice cream muna kami kasama si Kuya. Tapos magsisindi kami ng kandila ni Cardo doon. Binila na namin ng kandila yung mga nagtitinda dito. Nag-ice cream muna kami. Mamaya ilalatag ko na yung kwento ng simbahan na to, ang historical value niya, kung bakit napakahalaga sa mga taga-Tiwi. Kahit na nasira na yung unang simbahan, ganun pa rin, tinatayo pa rin ng mga taga-Tiwi noon. Taga-Tiwi. Again, this is James. Hindi lang naglalakbay, hindi lang lugar, kundi pati pananampalataya. Hanggang sa muli, yun na yun. That's it.